ba yun? So ano to, nung nakaraang group stage pa, so kailangan na merong pagka-redemption arc ito para sa kanila. Pero whereas for Kyle TZ, na alam naman nating specialty ang mga ganitong heroes, di ba? It's the special of both teams. Nag-exchange na talaga ang dalawa kung sinong pwedeng gumamit ng Hayabusa. At in-expect nga din ng ating panel at para sa series na lumabas ang Bane. Exciting to, no? So kung titignan natin yung crowd control, teka lang ha, habang pinag-uusapan natin ang lineup ng See You Soon, may crowd control mula sa Bane, meron din kay Edith, tapos meron din kay Sorry I'm Felix, pero napaka-spicy ng binitawan na quote kanina doon habang nagda-draft, no? Kailangan yata ay balikan natin siya one more time. Sabi ni Flap TZ ay tila ba weakest link di umano si Sorry I'm Felix dahil may tendency raw siya na mag-overextend madalas. So tricky yun ngayon lalo na yung game 1 eh. Oh, may times na parang meron tayong nakita na mga plays na nag-contribute lalo sa disparity na nangyari between the XP laners. Pero tricky yun ngayon kasi usual nga ang gamit ni Sorry I'm Felix. So kailangan tansyado. Ngayon pa lang nga nakita natin na papetri na pala si Sorry I'm Felix. Maagang-maaga pa lang may action nang nangyari sa XP lane natin. Pero adding on to yung pinag-uusapan nating lineup ngayon, no, OSX. Ano? Ang isa pang masasabi nating interesting or spicy pickup, yung Lolita nga na binungad sa atin ng Falcons AP Bren for their last pick. Na again, based on previous performances, maganda kasi yung showing ng Lolita talaga sa MSC. Hindi na siya about sa Numenon Blast flicker setup. Yes, gana talaga looking at the nature of Lolita. You're correct. Dahil nga sa sobrang projectiles ang pwedeng makuha ng AP Bren against sa See You Soon. Isang Guardian's Reflection na pwedeng pang counteran ng Numenon Blast. So dun pa lang parang nakatain ka lang sa salamin. Yes, may matic ka na na stun na parang directly proportional sa tagal ng pag-charge mo as the Lolita sa Numenon Blast. Pero aside from that, of course, yun nga, yung balik-balik na pinag-usapan natin. And tumataginting na 75% lang naman yung win rate niyan ngayon. Yes. Throughout MSC. In yung 4 games na previously nagamit siya. Nung kay Godyang pa lang yata natalo talaga yung Lolita nung ginamit siya. So, dito natin malalaman na may pagka-underrated nga talaga si Lolita as a roamer. Kasi ako dati, like pre-patch, hindi ko talaga trip si Lolita. Pero looking at the MSC on how the players utilized how the toolkit of how Lolita can make things very difficult up against a carry, up against a Valentina, kay Vayne, even yung Ale, yung Crab Claw, Cannon. Parang salamin. There lang kaagad. Oo nga, kanina nga iniisip ko, mag-ano kaya dito? Ano kayang kukunin ng si Yusun? May mga Claude pa, may mga carry. Pero, di mabuti na pala na nag-carry sila ngayon. Kasi kahit papano, at least, may pwede siyang gawing or antayin muna na timings. Pwede rin naman sa Claude, pero mas tricky yun kapag ka na-reserve yung Guardian's Reflection tas naggamit yung Blazing Duet, di parang nawalang bisa lang agad ang isa sa mga major ultimates ng See You Soon kapag ka nagkaroon tayo ng mga clashes. And speaking of clashes, Parang no? Lahat ng inipon mo, wala lang. Grabe, ang dami kong damage, ang dami kong items. Boom. binalik pa. Binalik lang. Sana kung sayang lang pero binalik pa sa'yo Binalik pa. Pero habang binibreakdown namin yon, have a break, have a Kit Kat. Yes. Ano yan, saktong-sakto yan. Ating technical break. Yeah, may mga snacks kayo na madudukot habang naghihintay, habang naglalaro. Para ganadong-ganado tayo at may source of glucose. Wow. Yan. Wow. I-enter na natin ang glucose. Para Glucose. Kasi yun daw yun Cocoa. binibreakdown. Yeah, merong wafer. Wow, binibreakdown namin. Sakto. Habang binibreakdown natin tong lineup, i-breakdown nyo na rin yung glucose. Yeah, this breakdown is brought to you by Kit Kat. Dahil pinag-uusapan namin, Brigida, anong pwede mangyari dito? Siyempre, wala pa naman tayo mismo sa first 2 minutes of the game. Yes. Yan yung pinag-uusapan namin. Hala, sabi nga ng pahal kanina, ganda na pick up ng Lolita na yun on the last minute. At mukhang nakakakuha tayo ng glimpses ng in-game. Ayan na. At babalik na tayo coming from that pause. Ito na yung legit na pagpasok at pag-antabay, pag-anyaya, lahat-lahat na sa kung ano yung pwede mangyari dito sa game number 2. Kasi kung mapasa kamay ito ng Falcons AP Bren, that's already match point para dito sa kanila. At medyo mabilis yung mga pangyayari kung ganun. Kasi kahapon, alam mo naman, mahaba-haba araw natin. Pero Nag-aambakan, hinintay lang nila kung sino unang lalapit. MP the King ang nakakuha ng unang kill. Flap TZ, first blood.
goes to Seiyusun. Nakabanggit lang natin dun sa quote ni Flap eh. Pero dun sa moment na yun, hindi naman din siya nag-overextend. Parang hindi mo lang din mararamdaman or malalaman kasi na nandoon yung si Yusun na naghihintay para sa'yo. So saktong-sakto free turtle yun para dito sa kanila. At mukhang ini-istorbo na nga nila agad-agad. Wow! Even sa bottom lane, may action! 1v1 sa gold lane. Super Marco and Soul. Wow. See you soon. Mukhang dahan-dahan na ata nagising ah. Ano ba yun? Yung game 1 ba ay parang naging wake-up call sa kanila? Para maging ganito or bumalik na yung... Well, nile-label naman talaga natin ang si Yusun as quote-unquote hyper-aggressive. Yeah. And eto yun. Eto yung nagpapakita sa atin nun. So na-break na nila yung hindi pa sila nakakakuha ng first blood na streak. Nakakuha na sila ngayon doon sa nakita nating pag-take out nila kay Flap sa top lane. Yes, and dun pa lang, mukhang See You Soon ay dahan-dahan nakakakuha Ay, ginagamit ng momentum. O yun, pinagpapakitaan sila ng sticker. yung Diba? pakita pa yung ginamit. XP lane. Nakakaramdam tayo dito pero sabi ni Kaltis, teka lang, Flap, I am here. Uji Shadow Kill. Ayan na yung damage. Makakuha pa pero nakubuka pa rin. Siya residue. Pero hindi ata kaya ng mismong lifesteal ni Sorry I'm Felix. Sabi ni Kyle, got you Flap, got you. Gusto ko yung palitan natin, hindi lang sa laban eh, pati sa sticker. Ay, oh, gusto ko yun. Meron ka na ba? Nung Flap, oo. Talagang kailangan kuhain natin yan kasi super unique yung... Kitang-kita mo si Flap dun sa action eh. Lalo kapag kapapalikan mo yung mga M5 replays natin. Oo, no? Yun yung iconic niya na pose pagkatapos nila manalo. And right now, so far, compared to game 1, ito siguro yung masasabi talaga natin na ay nagiging dikit yung palitan lalo na sa early game pa lang. And so far naman din, wala namang sobrang nagiging behind. Maging yung junglers natin, same levels pa rin naman. Yung mga nakikita natin na energy shields, hindi naman sobrang nagkakabawasan. Pero doon sa ating paparating na turtle, ano kaya mangyayari kasi may nagkakapokes na agad. Boxy the King, may peel na naman na ginawa si Kyle TZ. Okay na pre, nakaramdam na doon ng konti, nag-regen ngayon. Si Boxy the King, ginamit na ang Primal Wrath, pero binalik na rin ulit ang Kaiju. Ako lang nagsasabi nun pero alam ko, robot yan. Pero ngayon, Falcons AP Brand, naku, may initiation malaki Flap TZ. Si Boxy the King, hindi ata makakuha ng counter set. Kyle TZ, nakuha ng objective na to. MP the King, nakuha ni Super Marco. Meanwhile, dun sa likod, sorry, I'm Felix. Kyle, ako muna ako kukuha sa'yo. Taking down another trade, 3-3. Pero FCAP, hindi mo napapawiin to. Super Marco, doble na agad. At makikita mo sa nangyaring palitan kung ano nga ba ang isa sa mga major problems na kakaharapin ng si Yusun right now. When it comes to team fights, kung meron tayong mga real-world manipulations na asahan, hindi magiging madali for MP the King, nor even Boxy the King, na kumbaga ay gumalaw-galaw at pumwesto doon sa mga mangyayaring nating team fights. At doon nga yung parang pinaka-naging punish talaga onto MP the King. Uy, ang ganda ng pagkakagamit. Pero MP, ginamit nga doon mismo yung shield, pero MP the King pinalabas ang Sharks. Deadly catch para hindi na makauwi si Ogwen. Oh, wow. Okay, dahan-dahan muna kumukuha ng kanikan nilang tempo, Brigida. At hindi naman nagpa-behind masyado ang si Yusun, no? Kasi si Soul ay nakakuha ng first turret natin. So, kumbaga, kahit nasabihin natin Falcons AP Bren, nakalamang talaga sila dun sa turtle, at least, meron pa rin naging trade for si Yusun. So, hindi pa sobrang lumalaki yung agwat na hawak-hawak nila. Pero malaki ang mga kailangan nilang sagutin na problema dito. Buti na lang for sorry, I'm Felix din, may mga nagiging or nakuha siyang palit. Pero parang kailangan natin makita na mas coordinated yung gagawin dito ng si Yusun. Kasi kanina merong mga ano, no? Doon sa mismong turtle fight na yon, may gusto gawin si sorry, Felix. Tama nga din ginawa niya. Nakuha rin si Kyle TZ, na zone out din naman doon. Kaso nga lang, nakuha ng objective kagad ng Falcons AP Brand to the point na nahati din kasi. So, kailangan pa talaga dito layering eh, no? Kasi total, meron naman silang ano. May kits naman. May kits naman. So, kaso nga lang kung harapan at counter sets or counters or tank sets na pwede pag-usapan, mas may palag dito si Ogwen kasi mas makunat siya compared kay Boxley. Kasi ilang beses pinipil to kaagad kanina pa eh. So speaking of AOE setups, sa bagay meron silang Luminon Blast, may penalty zone pa na pwedeng manggaling kay Flap TC. Pero dito sa baba, Super Marco. Ilang pagkasaman force pinabayamang isa Super Marco. Sync of Vision. Killing spree na pala ito. Ay nako po. Iniikutan ng Black Dragon form. Sorry, I'm Felix ginamit para makaiwas pero ginamit na rin ang RWM. Tatlong knock-up mula sa Yusun pero counter go Falcons AP Bren. Uji Shadow Kill. Bounce away.
or bounce out muna si Kyle TZ. Ang gandang peel. Dalawa ang nawala. Look at that counter. Oo. Go from Falcons AP Bren. Sobrang close call na eh. Lalo pa at nakababa na si Sirian Felix dito na ilapag niya naman ng maganda yung Petrify. Tas marami sanang pagkukuhaan nung siya essence, nung siya residue. Pero the moment na napatumba siya, syempre nawalang bisa na rin agad yon. So ngayon Falcons AP Brand, gigil na gigil kuhain. Tumuri sa gitna. Parang nahihirapan, hindi lang si MP. Talagang pati si Voxy pagdating sa pwestuhan gusto nilang gawin against this composition of Falcons AP Brand. Nanakawan ng purple ang See You Soon. Kulang ngayon pero may lalim set up malaki Flap TZ. Dalawa at nahuli dito pa-engage. Ang Falcons AP Brand, follow ka agad si Fio. Boxy the King. Hindi mo na maka-counter Super Marco. Tori ako pre. Sa'yo na yung kill. At Falcons AP Brand. Back muna. Nakuha na daan-daan objective. Nakawan pa doon ang See You Soon ng purple. Signature Super Marco gameplay ang ating nakikita na naman. Kailangan ay masiguro talaga ng Falcons AP Brand na meron silang magiging conversions at meron silang mga makukuha. And if ikaw ang See You Soon ngayon, ang tricky tansyahin ni Ogwen. Parang may kita mo na nasa harapan nyo na sila. Magandang pangdepensa yung kanyang mga sumisisid na pating kung ikaw si MP The King. Pero at the same time, paano mo yun gagawin knowing na may potential na bumalik lang sa'yo yun or na mag-backfire yung gagamitin nyo na skills. So talagang nagkakaroon dito ng advantage ang AP Bren sa pressure na pinaparamdam nila sa kung paano nila kinokontrol yung tempo ng laro for See You Soon. Yeah, pressure and gold advantage. Nakikita natin ngayon ang kills ni Super Marco. Whoa. 4 kills for Falcons AP Bren. Pero nakita natin mostly yung nagiging sagot ng See You Soon. Ang nagiging advantage kasi, sinabi mo kanina, may dive lang talaga yung Falcons AP Bren at follow-up ka agad. Kaya si Few and si Hogan mabilis lumapit dahil sa ginagawa ni Kyle TZ. Doon pa lang mismong ginagawa ng Falcons AP Bren ay force out lahat ng utilities or even resources kaagad sa See You Soon. Kaya medyo nalulugi sa mga teamfight. Kaya mas naaga sila pipil off at pabor sa kanila yon. At nanakawan na naman! Yo! Kyle TZ! Yo! Nakuha na agad yung purple. Bakit naman ganun, yo? Feeling ko kung ako rin si AF, ganun yung mga sasabihin ko eh. Uy! Naman! Bakit naman hindi na tayo makahawak ng mga buffs natin dyan? So, ito na lang at most yung orange buff, no? Yung kanyang makokontrol at mahahawakan dito. Pero going back doon, even nga yung presence dito ni Few, hindi naman niya basta-basta nilalatag yung real world eh. Parang most of the time kapag may mga na-commit na sila, tapos tumatakbo na papalayo yung See You Soon. So, nagkakaroon lang sila ng additional na parang, kumbaga ano yun, protection or barrier na ito, kontrolado na talaga natin tong area tapos sa atin na yung advantage ng mga laban. Kasi tingnan mo, ultimo dito, hindi na makahanap ng way makapasok ang See You Soon. And kakatapak pa lang natin sa 10-minute mark dito sa labang ito. At 10 minutes may Holy Crystal na rin si Super Marco. 4-1-1. The damage is gonna really hit so bad from this Harith. At kung titingnan natin yung zone at potential ng Falcons AP Bren, walang nakalapit doon sa See You Soon. Void Crystal pa lang ni Few. Nakuha man ang ultimate dito ng RWM ni Ra. Ano nga magiging sagot? May lalalim ba sa Falcons AP Bren? Tore lang muna kami! Walang makalapit kahit si Voxy the King na naka-Braves fight naman na for sure ay nag-invest sa sustain. Nagugulat na lang din dito ang See You Soon sa presence nung not just magic damage. Kasi of course primarily yung mga pokes, di ba, nung nagbangmula. Ay, tingnan mo, maski yung Crab Claw Cannon nung nag-bounce kay Ogwen, para bang wala siyang nadarama. Diba? Hindi siya kumakanta. Parang ano lang no, nagbumanda lang yung bola. Kahit gaano pa ka bago or gaano pa kabigat yung bola, bumalik lang. Black Dragon form ka agad. Mula kay Sorry, I'm Felix. Naku, hindi ata kakayanin ng sustain. Flap TZ, akin ka na. At may set mula kay Flap TZ sa likod. Dalawang nahuli. May RWM. Grabe yung AOE kayo ng Falcons AP. Pero tatlo ang nakuha. 4 na. At double na rin. Ilista mo na. Sabi ni Kyle TZ. Base ay sobrang open for Falcons AP Bren. Soul na lang nag-iisa. At dito ulit, nakikita naman natin ang isa na namang serye ay makukuha ng Falcons AP Bren.